Sa lahat ng mga bansa na kaaway ng China sa Indo-Pacific, ang Japan ang pinaka-capable na humarap sa China. Di lang dahil sa pinapakita ng Japan noong World War II kung paano nila sinakop ang halos buong Asia, kundi dahil sila din ay ang pumangalawa sa China bilang pinakamayaman na bansa sa rehiyong ito. Kung inaakala ng lahat na ang Taiwan ang maaring siyang magiging mitya sa magiging gulo sa rehiyon, ngunit di rin makakaila na maaring ang China-Japan dispute ito. Ang Japan ay di lang matatapang, kundi meron din silang tunay na kapangyarihang militar. Hindi sila natatakot sa China dahil alam nilang meron silang pangtapat. Sa video na ito, tututukan natin ang nakakapigil hiningang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Japan at China, isang sigalot na may malaking epekto hindi lang sa Taiwan, kundi pati sa ating rehiyon, lalo na sa Pilipinas. Sa mga nakaraang linggo, tumindi ang palitan ng pahayag at aksyon ng dalawang makapangyarihang bansa sa Asya. Nagsimula ang lahat nang magbigay ng pahayag ang Prime Minister ng Japan na handa ang kanilang bansa na mag-deploy ng puwersang militar kung sakaling tirahin ng China ang Taiwan. Isang napakalinaw na mensaheng nagpapahiwatig na hindi papayag ang Japan na basta na lamang sakupin o atakehin ang kanilang karatig bansa, lalo pat ang Taiwan ay itinuturing nilang kritikal sa seguridad at supply chain ng Japan. Hindi nagustuhan ng China Communist Party ang naging pahayag na ito. Mabilis na binalaan ng China ang Japan na bawiin ang kanilang sinabi. Ayon sa kanila, panghihimasok ito sa internal affairs ng China, at sino mang makikialam sa plano nila sa Taiwan, ay makakatikim umano sa kanila. Sa madaling salita, sinabihan nila ang Japan, huwag kayong makialam sa Taiwan. Ngunit, sa halip na umatras, lalo pang uminit ang sitwasyon, hanggang ngayon, hindi binawi ng Prime Minister ng Japan ang kanyang mga pahayag. Nagpakita ng warning ang China sa Japan. Ang kanilang Liaoning Aircraft Carrier Group ay nagsasagawa ng flight training at naval operations malapit sa Okinawa at Miyako Strait na itinuturing na isang strategic passage sa pagitan ng East China Sea at ng Western Pacific. Agad namang kumilos ang Japan at nagpadala ng mga fighter jets upang i-monitor ang aktibidad na ito na naging dahilan ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang panig. Ni-radar lock ng 2 beses ng Chinese fighter jet ang isang Japanese fighter aircraft. Para sa mga hindi pamilyar, ang pag-radar lock ay hindi simpleng pag-monitor. Ito ay katumbas ng pagtutok ng baril sa isang tao, at ang nalalabi na lang para pumutok ay ang pagkalabit sa gatilyo. Kaya naman itinuturing ito bilang isa sa pinakadelikado at agresibong hakbang sa pagitan ng mga fighter jets. Ganoon na lamang ang galit ng Japan sa insidenteng ito, at hindi pa masasabi kung ano ang magiging aksyon ng Japan kapag ulitin ito ng China. Ayon sa kanila, ito ay malinaw na panghahamon, isang escalatory act, na pwedeng magdulot ng tunay na engkwentro, kung sinuman sa dalawang piloto ay magkamali lamang ng reaksyon. Ayon naman sa China, normal lamang ang kanilang ginawa, dahil nakasagabal umano ang mga eroplano ng Japan sa activities nila. Ayon sa Japan, hindi nag-abiso ang China na magsagawa ng military drill sa lugar, kaya natural lamang na mag-monitor ang Japan. Sumingit dito ang Estados Unidos. Mabilis na naglabas ng pahayag ang Amerika, na kinokondem ang ginawa ng China. Ayon sa Amerika, hindi katanggap-tanggap ang ganitong estilo ng pagbabanta. Sa gitna ng tumitinding tensyon, humingi ng karagdagang assurance ang Japan sa Amerika. Isang napakalinaw na tanong, tutulong ba kayo kung mangyari ang pinakamasama? Ang sagot ng Estados Unidos. Isang matibay na oo. Muli nilang tiniyak ang kanilang allied commitment na kung may umatake sa Japan, maaasahan nito ang buong suporta ng Amerika. Pero mahalaga ring tandaan na ang mga pangyayari ngayon ay hindi biglaan. Sa katunayan, ang agresibong galaw ng China sa Indo-Pacific ang pangunahing dahilan kung bakit napilitan ang Japan na palakasin palalo ang kanilang militar nitong mga nagdaang taon. Kung dati, mas nakatuon ang Japan sa self-defense force na may limitasyon ayon sa kanilang konstitusyon, ngayon ay unti-unti nilang binabago ang kanilang posisyon mula sa purely defensive approach papunta sa isang mas handang militar na may kakayahang gumanti sa mananakop.
Sa katunayan, nag-transition na ang Japan sa approach nilang strike first before the enemy strikes. Ang defense modernization ngayon ng Japan ay nakatutok na rin sa pag-disable ng puwersa ng kaaway mismo sa kanilang mainland nito bago ito maglunsad ng atake sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit sobra ang pagtaas ng defense spending ng Japan nitong mga nakaraang taon. Ito rin ay pag-aksyon sa mas malaking panawagan ng Amerika sa kanilang mga kaalyado na palakasin ang sarili nitong depensa, huwag ipaso lahat sa kanila ang responsibilidad sa seguridad ng rehiyon. Kaya naglatag ng pamantayan ang Amerika na at least 2% ng GDP ang dapat ilaan ng mga kaalyadong bansa sa depensa, lalo na sa Indo-Pacific, kasama dito ang Japan, South Korea, Australia, at syempre, ang Pilipinas. Up to 5% naman sa mga Western and European allies nila. At ito nga ang magandang balita para sa atin. Ang Senado ng Pilipinas ay naglatag ng pangako, pagsapit ng 2028, ang ating defense budget ay aabot sa 2% ng ating GDP. Isang napakahalagang hakbang na naglalayong tiyaking hindi tayo mabubuli ng sinuman, hindi tayo madaling tatapakan, at may kakayahan tayong ipagtanggol ang ating karapatan sa teritoryo at karagatan. Marahil ito na ang malinaw na tugon ng Pilipinas sa panawagan ng Amerika, isang pagpapakita na handa rin tayong makipagsabayan sa pagpapatatag ng depensa sa harap ng agresibong pagkilos ng China. Kung ating titingnan, malinaw na ang nangyayari ngayon sa Japan at China ay hindi lamang tungkol sa dalawang bansa, konektado ito sa mas malaking banggaan ng interes sa Asya. Ang Taiwan ay sentro ng sigalot, pero ang epekto nito ay direktang tatama sa buong rehiyon. Kung may mangyaring masama, damay ang Southeast Asia, damay ang kalayaan sa karagatan, at damay ang Pilipinas. Kaya ang tanong ngayon, magpapakita ba ng pagkalma ang China, o lalo pang magpapasaway? Handa bang panindigan ng Japan ang kanilang binitawang salita? Anong papel ang gagampanan ng Amerika sa tensyon na ito? At higit sa lahat, hanggang saan makikibahagi ang Pilipinas kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa dalawang bansa? Ang tanging malinaw sa ngayon, ang alitan ay umiinit, ang mga pahayag ay tumitindi, at ang hawak sa trigger ay tila unti-unti nang sumisikip. Magkakaroon ba ng totoong gulo sa pagitan ng Japan at China? At handa na ba ang Pilipinas sa paparating na pagbabago sa seguridad ng ating rehiyon? Comment nyo sa ibaba ang inyong saloobin, gusto nating marinig ang inyong opinyon.